Isa sa mga pangunahing target ng paghihiganti ni Light ay sina Ano the Dwarf. Lumaki siya sa isang orphanage at nagtrabaho bilang blacksmith sa isang maliit na bayan. Bata pa lamang siya ay kapansin-pansin na ang talento niya sa paggawa ng mga armas, kaya naman lagi siyang pinupuri ng kanyang master at mga kasamahan. Maayos at tahimik ang naging takbo ng kanyang buhay. Gayunpaman, may iisang pangarap sina Ano ang makagawa ng isang legendary weapon gamit ang sarili niyang mga kamay. Noong bata pa siya, madalas niyang basahin ang Legends of the Heroes. Labis niyang hinangaan ang mga maalamat na sandatang lumitaw sa pinakamatandang alamat tungkol sa hero at demon lord. Sa lahat ng iyon, ang pinakahinahangaan niya ay ang Holy Sword Set at pinangarap niyang balang araw ay makagawa rin ng ganoong klaseng sandata. Ngunit kahit gaano siya katalentado, normal weapons lamang ang kaya niyang likhain. Unti-unti niyang naisip na kung magpapatuloy lang siya bilang ordinaryong blacksmith, hindi niya kailanman maaabot ang kanyang pangarap. Dahil dito, nagpasya siyang tuklasin ng iba't ibang dungeons at ruins. Ang layunin niya ay makaipon ng pera para makapagpatayo ng sarili niyang pandayan at makahanap ng mga sinaunang sandata na maaari niyang pag-aralan upang makagawa ng sarili niyang legendary weapon. Isang araw, personal siyang pinuntahan ng hari ng Dwarf Kingdom at inatas ang imbestigahan ng isang kandidato na pinaghihinalaang isang master. Kahit inalok siya ng malaking halaga ng pera, hindi iyon ang tunay na nakaakit sa kanya. Ang mas nagpayanig sa kanyang puso ay ang mismong salitang, Master. Sa isip ni Ano, kung magkakaroon siya ng koneksyon sa isang nilalang na tinatawag na Master, posible niyang matuklasan ng paraan para makalikha ng tunay na legendary weapon. Dahil dito, sumali siya sa grupong Gathering of Races. Ngunit lumipas ang maraming taon at nalaman nilang peke pala ang kanilang iniimbestigahang Master Candidate. Kalaunan, binayaran siya ng malaking halaga para sa pagpatay kay Light sa Abyss. Gayunpaman, wala siyang interes sa pera. Ang gusto lamang niya ay maipagpatuloy ang paghahanap sa tunay na master. Nakiusap pa siya na isama muli sa susunod na investigasyon, ngunit tinanggihan siya. Ayon sa kanila, hindi maaaring paulit-ulit gamitin ang parehong tao sa ganitong misyon dahil baka makahalata ang target. Sa huli, wala siyang nagawa kundi tanggapin ang reward kapalit ng pagpatay kay Light. Nakakuha man siya ng malaking halaga ng pera, pakiramdam naman niya ay lalo lamang lumayo ang kanyang pangarap. Minsan pa nga ay natanong niya sa sarili kung dapat ba niyang hanapin mag-isa ang isang tunay na master. Ngunit alam niyang kapag sinuwi niya ang kontrata, may posibilidad na siya mismo ang patayin. Dahil dito, tila tuluyan nang nawala ang tanging tulay niya patungo sa kanyang pangarap. Sa capital ng Dwarf Kingdom, makikitang mag-isang umiinom sina Ano habang unti-unting nilalamon ng pagkabagot ang kanyang araw-araw na buhay. Pakiramdam niya ay mabubulok na lang siya sa parehong trabaho nang hindi man lang nakakagawa ng legendary weapon. Sa galit at frustration niya, sinisisi pa niya si Light. Mariin niyang sinabi sa sarili na kung hindi lang siya nadamay sa pekeng batang iyon, sana ngayon ay naghahanap pa rin siya ng panibagong master candidate. Sa isip niya, wala na siyang pakialam kahit kunin pa ng Demon Lord ang kanyang kaluluwa, basta matupad lamang niya ang kanyang pangarap. Ngunit bago pa niya matapos ang iniisip, may lumapit sa kanyang isang lalaki at nagpakilalang si Kava. Isa raw siyang merchant na nagbebenta ng mga armas at armor. Halatang nainis sina Ano, ngunit nagpatuloy pa rin si Kava sa pagsasalita. Sinabi nitong kadalasan ay mga produktong gawa ng dwarves ang kanyang binibenta, ngunit ngayon ay mayroon siyang espesyal na bagay na nais ipakita kay Ano. Mula nang maging adventurer sina Ano, kumalat na ang balita tungkol sa obsession niya sa paggawa ng legendary weapon. Dahil dito, maraming merchants ang nagsimulang lumapit sa kanya para magbenta ng kung ano-anong peking artifacts at walang kwentang gamit. Kaya naman agad niyang sinungitan si Kava at pinaalis ito. Pero hindi sumuko si Kava. Habang tumatagal ay lalo lamang nagagalit sina Ano hanggang sa mariin niyang sabihin na umalis na ito dahil wala siyang interes sa binibente nito. Sinubukan naman siyang pakalmayan ni Kava at sinabing sigurado siyang magugustuhan niya ang dala niya. At nang ipakita nga iyon ni Kava, nanlaki na lang ang mga mata ni Ano. Agad niyang inutusan si Kava na sumunod sa kanya palabas. Pagdating nila sa pribadong silid ni Ano, agad nitong sinabi kung nababaliw na ba si Kava dahil ang pagpapakita ng ganoong bagay sa publiko ay purong kabaliwan. Ngunit kalmado lamang na nagtanong si Kava kung bakit hindi siya ipinadakip ni Ano sa mga guards. Dahil dito, napangiti si Kava at sinabi niyang mukhang totoong interesado nga si Ano sa dala niya. Muli niyang inilabas ang bagay na ipinakita niya kanina. Ito ay ang Forbidden Equipment Manufacture Manual. Isang sinumpang kagamitan na naglalaman ng kaalaman sa paggawa ng cursed weapons, mga sandatang kayang dungisan ng kaluluwa at paikliin ang buhay ng gumagamit. Dahil sa panganib nito, mahigpit itong ipinagbabawal sa ilalim ng kasunduan ng Nine Kingdoms.
Ang sino mang mahuling gumagamit nito ay agad napapatayin. Alam ni Naano kung gaano ito kadelikado, kaya agad niyang tinanong kung saan ito nakuha ni Kava at kung tunay ba ito. Ayon kay Kava, hindi ito peke. Nagkataon lamang na nakita niya ito habang naglalakbay. May natagpuan daw siyang bangkay na tila galing sa isang dungeon o ruins. Nang kapkapan niya ito para maghanap ng maibebenta, nakita niya ang sinaunang librong iyon. Una niya sanang ibebenta ito sa black market, ngunit alam niyang may posibilidad na maharap siya sa mabigat na kaso kapag nahuli. Ayaw naman din niyang itapon ito. Hanggang sa marinig niya ang balita tungkol kay Naano, isang dwarf na desperadong makagawa ng legendary weapon. Tahimik lamang na nakinig si Naano habang nagsasalita si Kava. Naalala niya ang mga librong binabasa niya noong bata pa siya tungkol sa mga cursed swords. At ngayon, nasa harapan niya mismo ang paraan para likhain ang mga ito. Ang landas patungo sa kanyang pangarap ay nasa kanyang harapan na. Kahit pa ito ay forbidden weapon, cursed equipment o kagamitan ng demon gods. Gayunpaman, naisip din ni Naano na baka isa lamang itong bitag. Kaya tinanong niya si Kava kung bakit niya iisipin na magbabayad pa siya gayong maaari naman niya itong patayin at kunin ang libro. Ngumiti lamang si Kava, at sinabi nitong kalahati lamang ng libro ang dala niya. Ang natitirang kalahati ay nakatago sa ibang lugar. Halatang nainis si Naano, ngunit napaisip din siya. Kahit alam ni Kava na isa siyang level 300 dwarf, matapang pa rin itong humarap sa kanya. Dahil dito, naniwala si Naano na baka totoo nga ang sinasabi nito. Sa huli, pumayag siyang magbayad at sinabi niyang kunin na ni Kava ang pera kapalit ng natitirang kalahati ng libro. Ngunit tumanggi si Kava. Ayon sa kanya, kailangan muna nilang gumawa ng kontrata. Kapag natanggap na niya ang bayad, saka lamang niya ibibigay ang natitirang bahagi ng manual. Kahit halatang naiirita, pumayag pa rin si Naano at sinabing ipapatawag niya ito kapag handa na ang pera. Masaya namang nagpasalamat si Kava. Matapos ang kanilang usapan, makikita ang ngiti sa mukha ni Naano habang hawak-hawak ang sinumpang libro. Samantala, palihim namang napangiti si Kava. Atin ang tingnan, bulong niya sa sarili. Kung makikialam ba ang The Great Tower dito o hindi. Sa pananaw ni Light, hindi nila dapat ulitin sa Dwarven Kingdom ang ginawa nilang pakikipagpulong sa Elven Queendom. Sinangayunan naman ito ni May at sinabi nitong magiging masyadong kaina-hinala kung hayagang makikipag-ugnayan ang The Great Tower sa Dwarven Kingdom. Sa ngayon, ang pangunahing layunin nila ay makapaghiganti sa mga dating miyembro ng Concord of Tribes, alamin kung bakit nila pinatay si Light at tuklasin kung ano nga ba talaga ang tinatawag na Masters. Wala pa ring ideya sina Light kung gaano karami ang nalalaman ng Dwarven Kingdom tungkol sa Masters o kung gaano sila kalalim na konektado rito. Dahil dito, hindi muna nila kailangang gumamit ng mararahas na hakbang. Naalala rin nila ang naging pag-uusap nila kay Queen Lilith. Ayon sa impormasyon nila, ang mga dwarves ay kadalasang walang interes sa mga bagay na labas sa sarili nilang pananaliksik at craftsmanship. Dahil dito, ang lihim na kasunduan ng 9 na bansa na nagbabawal sa pag-aaral ng teknolohiya ng sinaunang sibilisasyon ay naging dahilan upang magkaroon sila ng sama ng loob sa ibang mga bansa. Gayunpaman, dahil mas nakatuon sila sa kanilang research at paggawa ng magic items, mas kakaunti rin ang diskriminasyon nila laban sa mga humans kumpara sa ibang tribo. Ipinaliwanag ni May na bilang isang bansang puno ng mahuhusay na craftsmen, malaki ang posibilidad na makinig ang Dwarven Kingdom kung mabibigyan nila ng kasiyahan ang walang hanggang pagkauhaw ng mga ito sa kaalaman. Sinangayunan naman ito ni Light at agad niyang inutusan si Nemumo na palihim na pasukin ang Dwarven Kingdom upang makapag-set up ng lihim na meeting sa hari. Dagdag pa ni Light, kailangan muna nilang malaman kung gaano kalalim ang impormasyong hawak ng Dwarven Kingdom. Kung hindi naman naging matindi ang pagkakasangkot nila noon, maaari silang makipag-usap tungkol sa pagtatatag ng isang lihim na alyansa. Kung papayag ang mga ito na makipag-cooperate, mabuti. Pero kung magiging kaaway nila ang Dwarven Kingdom, wala rin namang problema para kay Light. Dahil dito, natanong ni May kung ano ang balak niyang gawin kapag naging kalaban nila ang mga dwarves. Malamig namang sumagot si Light. Katulad ng ginawa nila sa Elven Queendom at Dark Elf Islands, dudurugin nila ang kanilang mga kaluluwa o kaya naman ay papalitan ang pinuno ng kanilang estado at pamamahalaan sila mula sa mga anino. Samantala, sa silid ng hari ng Dwarven Kingdom, makikitang umiinom ng alak ang haring si Duggan habang inis na inis sa kanyang sitwasyon. Sawa na siya sa pagiging hari. Ang gusto lamang niya ay bitawan ng trono upang maialay muli ang sarili sa kanyang tunay na passion, ang research at pagde-develop ng magic items. Habang nagrereklamo, sinisisi pa niya ang sarili kung bakit papel ang itinapon niya noon sa pagpili ng hari. Kung bato sana ang naitapon niya, malaya sana siyang nakakapag-research ngayon ng walang sagabal. Sa Dwarven Kingdom, hindi na mamana sa bloodline ang trono.
Isa itong sinaunang tradisyon kung saan ang lahat ng head craftsmen ay sama-samang pumipili kung sino ang mamumuno sa bansa. Malapit na ring matapos ang termino ni Dagan pagkatapos ng susunod na International Summit. Kapag nangyari iyon, makakabalik na rin siya sa kanyang minamahal na pananaliksik. Ngunit habang nagiinom siya, bigla siyang may narinig na boses. Agad niyang tinanong kung isa ba itong assassin. Kalmadong sumagot ang misteryosong nilalang at sinabing hindi nito hahayaang mapatawag niya ang kanyang mga gwardya at hindi rin niya maa-activate ang magic item na nasa kanyang sinturon dahil napaghandaan na nito ang lahat. Sinubukan niyang sumigaw ni Dagan at gamitin ang kanyang magic item, ngunit hindi ito gumana. Doon niya napagtanto na mukhang nagsasabi nga ng totoo ang nilalang na lihim na pumasok sa kanyang silid. Magalang namang nagpakilala ang bisita at sinabing hindi siya naroon upang saktan ng hari. Ang tanging layunin niya ay makipag-usap. Natanong naman ni Dagan kung isa ba itong assassin na ipinadala ng Dragonauts o ng ibang tribo. Tumanggi naman ito at sinabing naglilingkod siya sa isang dakilang nilalang. Ang nais lamang nilang malaman ay ang katotohanan tungkol sa Masters. Dito ay natahimik si Dagan. Sa isip niya, mayroon siyang kaunting nalalaman tungkol sa Masters, ngunit hindi iyon uri ng impormasyon na basta-basta niya maaaring ibunyag. Bukod pa rito, ang katotohanang nakapasok ang nilalang na ito sa kanyang silid ng hindi namamalayan ng mga gwardya at magic security system ay sapat ng patunay kung gaano ito kadelikado. Kung tatanggi siya, madali lang siyang mapapatay at makakatakas ang nilalang. Bago pa man ipadala ni Light si Nemumo sa Dwarven Kingdom, mahigpit niya itong inutusan na huwag papatayin ng hari kung tumanggi man ito. Sa halip, umatras lamang siya at bumalik. Kapag nangyari iyon, ipapadala na lang nila ang witch ng The Great Tower upang supulan ng hari at ilagay ang buong Dwarven Kingdom sa ilalim ng kanilang pamamahala. Pagbalik sa kasalukuyan, sinabi ni Nemumo kay Dagan na kung papayag itong makipagkita, ibibigay nila rito ang isang Phantasmal class magic item, isang Poison Nullifying Ring. Nanlaki agad ang mga mata ni Dagan sa nakita. Kitang-kita ang matinding interes niya sa magic item, at halos desperado pa niyang nakiusap kung maaari niya ba itong mahawakan o kahit dilaan man lang. Dahil dito, natatarantang napatingin si Nemumo habang iniisip kung anong klaseng hari ba talaga ang kaharap niya. Gayunpaman, sinabi niyang kapag pumayag si Dagan sa meeting, ireregalo nila rito ang singsing. Wala nang pag-aalinlangan pang sumagot si Dagan. Agad niyang sinabi na pumapayag siya at handa na siyang sumama. Dahil sa kakaibang asal ng hari, hindi naiwasang mapaisip ni Nemumo kung tama bang dalhin ang ganitong klaseng tao sa harapan ni Light. Sa loob ng isang engranding hall na napapalibutan ng eleganteng chandeliers at matataas na haligi, isang misteryosong hooded figure ang mahinahong sumalubong sa bisita. Habang umiikot sa buong silid ang liwanag ng mahika, binati nito si Dagan, ang hari ng mga dwarves, at nagpasalamat dahil tinanggap nito ang biglaang imbitasyon kahit pa medyo bastos at sa pilitan ng paraan ng pag-aayos ng pagpupulong. Magalang na ipinahayag ng hooded figure ang pasasalamat nito sa pagpunta ng hari upang makipagkita sa kanila. May tono ng misteryo at awtoridad ang pananalita nito habang ipinapaliwanag na nais nilang itago muna ang kanilang tunay na pagkakakilanlan sa panahon ng negosasyon. Dahil dito, ipinakilala lamang nito ang sarili bilang no-name habang nagpapatuloy ang usapan. Ngunit agad namang pinutol ni Dagan ang formalidad sa isang magaspang at iritadong tono. Diretsahan itong sinabi na wala naman talaga siyang pinuntahan dahil isang iglap lang siyang na-teleport mula mismo sa kanyang kwarto papunta sa lugar na iyon. Habang bakas ang inis sa kanyang mukha, idineklara ng hari ng mga dwarves na wala namang naging abala sa kanya ang meeting na iyon. Biglang yumuko pasulong ang hari ng mga dwarves habang bakas sa mukha nito ang matinding excitement, tila ba tuluyan na nitong nakalimutan ang tunay na dahilan ng kanilang pagpupulong. Habang nakaumbok ang mga ugat sa kanyang mukha at nanlilisik ang mga mata sa sobrang pagkasabik, agresibo nitong tinanong ang misteryosong hooded figure tungkol sa mahiwagang item na ginamit upang i-teleport siya roon ng isang iglap. Sa sandaling marinig niya ang mga salitang ruins at dungeon, lalo pang sumabog ang curiosity ni Dagan bilang isang craftsman at researcher. Agad niyang gustong malaman kung saan nahanap ang napaka-importanteng artifact na iyon, halatang lubos siyang namamangha sa advanced magic na taglay nito. Hindi na nga mapigilan ni Dagan ang sarili at halos nagmakaawa itong makabili ng isa sa mga teleportation item para sa kanyang research kung mayroon pang natitira. Kahit hindi niya ito maangkin, nakiusap siyang mahawakan man lang ito, masuri ng malapitan, at kahit maamoy lamang upang pag-aralan ang pagkakagawa nito. Sa sobrang excitement niya, para siyang batang na humaling sa isang pambihirang kayamanan. Samantala, natulala na lamang ang hooded figure habang tahimik na pinapanood ang sobrang intense na enthusiasm ng hari ng mga dwarves. Matapos ang ilang segundong katahimikan, mahinahon nitong ipinaliwanag na hindi maaaring ilabas sa lugar na iyon ang mga teleportation item sa anumang kadahilanan.
Magalang din itong humingi ng paumanhin habang tuluyang tinatanggihan ng desperadong kahilingan ni Duggan. Matapos kumalma mula sa kanyang biglaang pagwawala, napakamot na lamang si Duggan sa ulo habang alanganing humihingi ng paumanhin dahil sa kanyang ikinilos. Halatang nahihiya sa sarili, inamin ng hari ng mga dwarves na madalas talaga siyang mawala ng kontrol tuwing nakakakita siya ng mga magical item na maaaring maging kapaki-pakinabang para sa research at craftsmanship. Kahit labag sa loob, tinanggap na rin niya ang paliwanag ng hooded figure at inamin na malamang ay napakabihira at napakahalaga ng mga teleportation artifact na iyon. Bagamat bakas pa rin ang fascination sa kanyang mukha, hindi na niya ipinilit pa ang usapin at sinubukan na lamang niyang pakalmayan ang sarili. Habang unti-unting bumabalik sa normal ang atmosfera ng silid, tahimik namang pinagmasdan ng hooded figure ang hari ng mga dwarves na may halong pagtataka at pagkamangha. Narinig na nila noon pa man ang mga balita tungkol sa matinding obsession ni Duggan sa pagre-research at paggawa ng magic items, ngunit ang makita mismo ang sobrang enthusiasm nito ay higit pa sa kanilang inaasahan. Sa paningin ng misteryosong host, mas mukha pa itong isang passionate craftsman na lubos na nakatuon sa kanyang sining kaysa isang marangal at dignified na hari. Sa loob ng marangyang silid, tuluyan ng naupo ng maayos ang dalawa sa tapat ng isa't isa habang tahimik na naghahain ng inumin ang isang maid sa tabi nila. At ngayong natapos na ang magulong simula ng kanilang pagkikita, handa na ring magsimula ang seryoso nilang pag-uusap. Ang misteryosong hooded figure ay taos-pusong nagpapasalamat kay King Duggan. May bahagyang desperasyon sa boses nito habang pinapasalamatan ng hari sa pagpunta kahit pa napakalayo umano ng kanyang nilakbay. Humingi rin ito ng tawad dahil sa biglaan at medyo bastos na paraan ng pagpapatawag sa kanya at inaming may mahahalagang tanong silang tanging ang hari lamang ang makakasagot. Sa kabilang panig ng mesa, kalmadong nakaupo si King Duggan habang tahimik namang nilalagyan muli ng inumin ng isang maid ang kanyang baso. Madali lamang nitong iwinaksi ang pag-aalala ng kanyang kausap. Ipinaalala niya na bukod sa ilang segundo lamang siyang na-teleport papunta roon, bibigyan pa siya ng isang Phantasma class item, isang napakahalagang relic na itinuturing na pambansang kayamanan, kapalit lamang ng simpleng pakikipag-usap at pagsagot sa ilang katanungan. Habang hawak ang kanyang baso, malakas na itinapon ni King Duggan ang kanyang ulo paatras at pinakawalan ng isang malalim at masiglang tawa. Tiniyak niya sa hooded figure na wala itong dapat ipag-alala at masaya pa nga siyang magpapatawag anumang oras basta't Phantasma class item ang kapalit sa bawat pagkakataon. Unti-unting nawala ang masayang aura ni King Duggan habang kinakausap niya ang kanyang host at casual na tinawag itong Mr. No Name. Napansin ng hari na tila sabik ang hooded youth na malaman pa ang tungkol sa mga misteryosong nilalang na tinatawag na Masters. Ngunit bago pa man magsimula, diretsahan agad na nagbigay ng babala si Duggan na napakalimitado lamang ng kanyang kaalaman tungkol sa mga ito. Habang hawak ang kanyang tasa ng tsaa, bahagya siyang tumigil at tinanong kung nais pa rin ba talaga ni Mr. No Name na ipagpatuloy ang usapan kahit ganoon lang kaliit ang kanyang nalalaman. Ngunit hindi man lang natinag ang hooded boy at nanatiling matatag ang kanyang ekspresyon. Kalmado nitong sinabi na ayos lamang iyon at hiniling kay Duggan na ibahagi na lamang ang kahit anong impormasyon o piraso ng kaalaman na alam nito. Sa simpleng pag-urumbalikat bilang pagsang-ayon, nagsimulang magpaliwanag si Duggan sa loob ng tahimik at marangyang silid na naliliwanagan ng mga naggagandahang chandelier. Sinimulan niya sa pinaka-basic na paliwanag tungkol sa kung ano nga ba ang mga masters. Habang nagpapatuloy ang hari sa kanyang kwento, mabilis na naging malinaw na karamihan sa impormasyong ibinabahagi nito ay alam na rin ng nakahod na binata. Ngunit nang tila papunta na sa wala ang kanilang usapan, biglang nakapagbigay si Duggan ng isang napaka-importanteng impormasyon na agad naging sentro ng kanilang interes. Naging seryoso ang tono ni King Duggan habang ibinabahagi niya ang isang madilim at napakahalagang katotohanan. Apparently, mahinahon nitong sabi, ang mga nagdesisyong patayin ng potential master na kalaunan ay napag-alamang hindi naman pala tunay na master, ay ang mga pinuno ng Dragonaut at Demonkin. Sa sandaling mabanggit ang mga salitang iyon, tila automatikong nabuo sa isip ang nakakatakot na imahe ng mga leader ng Dragonaut at Demonkin, mga nilalang na may nakakatindig balahibong presensya, may kaliskis at sungay, at nagtataglay ng absolutong kapangyarihan na tila walang sino man ang kayang kumwestiyon. Habang dahan-daang humihigop ng tsaa, nanatiling mabigat ang ekspresyon ni Duggan. Sila ang nagmungkahi nito, at dahil walang ibang tribo ang tumutol, tuluyan itong napagdesisyonan, pagpapatuloy niya habang bahagyang nakakunot ang noo. Ngunit inamin din ng hari na kahit siya ay hindi alam ang tunay na dahilan sa likod nito. Sa kabilang panig ng mesa, nanatiling tahimik ang hooded youth habang natatakpan ng anino ng kanyang hood ang kanyang mga mata. Ngunit sa loob ng kanyang isip, mabilis niyang pinagdurugtong-dugtong ang bawat piraso ng impormasyon.
Habang nakikinig pa siya sa ilan pang detalye mula sa hari ng mga dwarves, unti-unting nabuo ang isang malinaw ngunit nakakakilabot na larawan. Mabilis niyang napagtanto na tila hawak ng Dragonauts at Demonkin ang monopoly ng katotohanan. Sila ang may pinakamaraming nalalaman tungkol sa mga misteryosong masters at sadyang itinatago ang mahahalagang impormasyon mula sa iba pang tribo. Muling binalot ng mabigat na katahimikan ng engranding silid na naliliwanagan ng mga chandelier. Nanatiling hindi gumagalaw ang binata sa kanyang marangyang upuan habang unti-unti niyang narating ang isang mahalaga ngunit mabigat na conclusion kung nais nilang malaman ang tunay na dahilan kung bakit hinahabol at pinapatay ang mga potential masters, ang Dragonauts at Demonkin ang magiging pinakamahalagang susi. Sa wakas, siya rin ang unang sumira sa katahimikan. Bahagya siyang tumango bago mahinahong nagsalita. Thank you for that information on masters. Habang maingay na hinihigop ang kanyang tsaa, casual na tinanong ni King Dogan kung may iba pa bang nais pag-usapan. Tahimik namang nakaupo ang hooded youth habang iniisip ang kanyang tunay na pakay. Alam niyang kailangan muna niyang malaman kung ano ang tingin ng hari sa kasalukuyang kalagayan ng mundo bago siya makipagkasundo rito. Seryosong tumingin ang binata kay Dogan bago maingat na nagtanong. Ang technological progress ng mundo ay tila pinipigilan sa kasalukuyan. Ano po ang tingin ninyo rito, Your Majesty? Agad nagbago ang ekspresyon ni Dogan. Saglit itong nagulat bago naging matalim ang kanyang tingin. Mabilis na naglaho ang kanina niyang masayahing aura habang ibinababa ang tasa ng tsaa. Kita ang matinding frustration sa kanyang mukha habang mariin siyang sumagot. Hindi ko gusto, galit nitong sabi. Ni Katie Ting, hindi ko gusto ang sistemang iyan. Tuluyang sumabog ang galit ni King Dogan. Agresibo itong yumuko pasulong habang bakas ang matinding frustration sa kanyang mukha. Anong klaseng dahilan ang masisira ang mundo kapag masyadong bumilis ang progress, galit nitong sigaw. Ang totoong problema rito, ipinagbabawal nilang i-research at i-reconstruct ang technology ng past civilization. Mariin niyang ikinuyom ang kamao habang nagpapatuloy sa pagrereklamo. Iyon na nga ang pinakamahalagang bagay, iyon pa ang pinakaunang ipinagbabawal nila. Masyadong kainahinala ang lahat ng ito. Habang mabigat ang paghinga, halatang matagal ng kinikimkim ni Dogan ang galit at pagtutol sa batas na iyon. Tumingin ito sa hooded youth bago seryosong umamin. Alam mo bang ilang beses ko nang naisip na suwayin ang batas na yon? Nanatiling kalmado ang hooded youth habang nakatitig lamang sa hari. Biglang bumigat ang atmosfera ng silid. Hindi ba delikado yon? Mahinahon itong tanong. Bahagyang sumeryoso ang kanyang tingin sa ilalim ng hood bago ito muling nagsalita. May narinig ako na ang paglabag sa lihim na kasunduan ng siyam na bansa ay maaaring parusahan ng kamatayan. Unti-unting kumalma si King Dogan habang muli siyang humihigop ng maingay sa kanyang tasa ng tsaa. Mabigat ang kanyang ekspresyon habang kinukumpirma ang panganib ng paglabag sa batas na iyon. Mahina nitong sagot. May mga kakilala ako na nagsagawa ng research ng palihim. Saglit itong tumigil bago seryosong nagpatuloy. Natagpuan silang patay o kaya na may bigla na lang nawawala. Dahil sa mabigat na revelasyong iyon, napatahimik ang hooded youth habang bakas ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Matapos ang ilang segundo, mahinahon itong nagtanong. Pero bakit pa nila i-research ang isang bagay na ipinagbabawal? Sa isang iglap, nabasag ang mabigat na atmosfera. Hindi ba obvious yun? Agad na sagot ni Dogan. Biglang lumiwanag ang kanyang mukha habang yumuyuko palapit sa mesa. Nanlaki ang kanyang mga mata at punong-puno ito ng excitement at passion bilang isang craftsman. Dahil fascinating ang mga bagay na iyon, masigla nitong deklarasyon habang nakangiti ng malawak. Alam mo ba, malakas nitong sigaw. Apparently, kaya nilang gumawa ng Phantasma-class weapons artificially. Pati Mythic-class weapons. Sa sobrang excitement, bigla itong tumayo at nagsimulang maglakad paikat sa marangyang silid habang mariing nakakuyom ang kamao. Tapos tayo, hanggang ngayon, hirap pa rin tayong makagawa ng Relic-class weapons gamit ang kasalukuyang technology. Muli siyang humarap sa hooded youth habang bakas ang matinding paghanga sa kanyang mukha. Gaano ba kagaling ang technology ng civilization na iyon, halos hindi makapaniwalang sabi niya. Iniisip ko pa lang, nai-excite na ako. Pagkatapos ay yumuko siya palapit at seryosong tumingin kay Mr. No Name. Hindi ka ba naa-amaze rin? Tahimik lamang na pinanood ng hooded youth ang sobrang energetic na hari habang may halong amusement ang kanyang ekspresyon. Sa isip niya, iisa lang ang pumasok na bagay. Parang si Ellie lang ito kapag nagkukwento tungkol sa magical research. Muling bumigat ang atmosfera sa loob ng engranding silid habang seryosong tumingin ang hooded man kay King Dogan. By the way, ang dahilan kung bakit ipinagbabawal ito ay dahil sa paniniwalang masisira ang mundo kapag masyadong bumilis ang progress, mahinahon itong sabi bago diretsahang nagtanong.
Alam niyo ba ang tunay na dahilan kung bakit bumagsak ang past civilization, King Dagan? Saglit na natahimik ang hari habang hinahayaan munang manatili sa hangin ang tanong. Kalmado itong nakaupo sa marangyang trono habang dahan-daang inaangat ang tasa ng tsaa at umiinom. Tahimik lamang na naghihintay ang traveler ng sagot. Maya-maya, ibinaba ni Dagan ang tasa sa platito nito. Ang sagot ko, hindi ko rin alam, diretsahan itong pag-amin habang nananatiling seryoso ang kanyang mukha. Bahagyang nagulat ang traveler. Hindi, mahina nitong tanong. Alam ko ang mga paliwanag ng historians tulad ng alam ng iba, pagpapatuloy ni Dagan habang tumatalam ang kanyang tingin. Pero hindi iyon ang tunay mong itinatanong, hindi ba? Sumandal si King Dagan sa malaking stone heart ng kanyang silid habang malalim na nag-iisip. Bahagyang nakakunot ang kanyang noo habang ibinabahagi ang matagal na niyang katanungan. Iyan din ang matagal ko nang iniisip, mahinahon itong sabi. Kung totoo ngang masisira ang mundo kapag masyadong bumilis ang progress, paano nga ba talaga ito masisira? Napahawak naman sa bibig ang hooded man habang malalim na nag-iisip. Sa totoo lang, hindi ko rin maisip, tahimik nitong pag-amin bago nagbigay ng posibilidad. Kung huhulaan ko, baka isang digmaan na kayang sirain ang buong mundo? Bahagyang lumiwanag ang mukha ni Dagan na tila may naisip. O, sambit nito habang tinitingnan ang usapin mula sa pananaw ng isang craftsman. Siguro dahil craftsman ako, ang naiisip ko naman ay kapag nawala ng kontrol ang large-scale magic at sumabog. Biglang naging animated ang hari habang itinataas ang kanyang mga kamay upang ipakita ang isang malaking pagsabog. Kapag gumagawa ng magic items, minsan nagkakamali ang mga baguhan at napuputulan ng daliri dahil sa pagsabog, paliwanag niya. Pagkatapos ay naging seryoso muli ang kanyang mukha. Ang naiisip ko, paano kung nangyari iyon sa sapat na laki para tuluyang mabura ang isang civilization? Tahimik lamang ang traveler habang seryosong nakikinig sa bawat salita ni King Dagan. Pero habang iniisip ko iyon, muling sabi ng hari habang nagiging mas seryoso ang kanyang tono. Naisip ko rin, sapat ba talaga ang isang malaking pagsabog para mabura ang buong civilization? Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata habang sinusuri maging ang sarili niyang teorya. Kung ang civilization na iyon ay kayang gumawa ng mythic class items, posible rin na kaya nilang gumawa ng napakalakas na weapon. Saglit siyang tumigil habang bumibigat muli ang katahimikan sa silid. Pero kung iyon talaga ang dahilan, seryosong pagpapatuloy ni Dagan, bakit walang kahit isang tao man lang ang nag-iwan ng record o nagsabing iyon ang nangyari sa kanila? Yumuko pasulong si King Dagan habang madiing ikanikilos ang kanyang malalaking kamay upang idiin ang kontradiksyon sa kasaysayan. May mga tribong nabubuhay ng mahigit 1,000 taon, seryoso nitong sabi. At mula sa mga ruins, alam nating may dating civilization na umiral at bumagsak. Pero hindi ba't kakaiba na wala man lang kahit isang kwento tungkol sa nangyari? Unti-unting bumigat ang atmosfera habang inilalatag niya ang nakakakilabot na posibilidad. Kung ang dahilan kung bakit walang kahit anong tala o kwento ay dahil nabura ang lahat ng tribo sa isang malaking pagsabog at walang natirang survivor. Biglang nanlaki ang mga mata ng hooded man sa gulat. Mariing kinuyam ni Dagan ang kanyang kamao habang diretsahang nakatingin sa traveler. Kung ganoon, bakit tayo buhay ngayon? Hindi ba't masyadong kakaiba na hindi tayo nadamay o nabura? Mas lalong bumigat at tila lumamig ang atmosfera sa loob ng engranding silid habang unti-unting nagsisink in ang teorya ni King Dagan. Nanatiling nakaupo ang hari sa kanyang mesa habang nakaangat ang isang daliri sa gilid ng kanyang ulo, tila ipinapakita ang malalim niyang pag-iisip. Sigurado akong mayroong, mababa at seryoso nitong sabi habang umaalingaw ang boses sa loob ng silid. Isang nilalang na hindi napansin maging natin o kahit ng ancient civilization na minsang namayani sa mundong ito. Tahimik lamang na napatitig ang hooded man kay Dagan, halatang nabigla sa laki ng implikasyon ng kanyang sinabi. Unti-unting tumalim ang tingin ng hari bago nito ibinigay ang kanyang nakakatakot na conclusion. Someone godlike. Kung hindi, walang saysay ang lahat pagtatapos ni King Dagan habang sumasandal sa kanyang upuan. Kasabay nito, tahimik na lumapit ang isang maid upang lagyan muli ng tsaa ang kanyang tasa gamit ang ceramic pitcher. Samantala, nanatiling tahimik ang hooded man habang malalim na nag-iisip at seryosong nakatitig sa kawalan. Na-consider na rin namin noon ang posibilidad ng higher beings, tahimik nitong naalala. Isang nilalang na Somire sa previous civilization. Isang god, o marahil mga Diyos. Parang kwento lamang sa fairy tale. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata sa ilalim ng hood habang mabilis nitong pinagdurugtong-dugtong ang mga impormasyon sa kanyang isip. Kung ang God ay isang metaphor lamang, posible kayang iyon ang uri ng nilalang na kinatatakutan ng Demonkin at Dragonauts. O baka naman isa itong ganap na ibang entity, o mas evolved at mas makapangyarihang uri ng Master.
Nabasag ang mabigat na katahimikan ng muli na namang maingay na humigop ng tsaa si King Dogan. Ang malalakas na slurp nito ay tila salungat sa seryosong usapan nila kanina. Personally, interesado ako sa technology ng mga masters, casual nitong sabi habang hawak ang maliit na tasa sa kanyang malaking kamay. Pero sa totoo lang, wala akong pakialam sa kanila bukod doon. Bahagyang yumuko ang hari habang nagiging praktikal ang kanyang ekspresyon. Kahit isipin pa natin ito ngayon, wala rin naman tayong makukuhang sagot, diretsahan nitong sabi. Ang dahilan ng pagbagsak ng past civilization at kung may mas mataas pang nilalang kaysa sa atin, mga scholar na ang bahala roon. Nanatiling tahimik ang hooded man habang nakahawak sa kanyang bibig at seryosong pinagmamasdan ang hari. Pagkatapos ay iniunat ni Dogan ang kanyang malaking kamay patungo rito at nagbigay ng huling pahiwatig. Pero kung gusto mong malaman pa ang totoo, kailangan mong tanungin ang Dragonauts o Demon King. Muli na namang humigop ng tsaa si King Dogan bago siya naglabas ng mahinahong buntong hininga, sabay tingin pababa sa kanyang kausap. Mas malamang na mas marami silang alam kaysa sa ibang tribo, patuloy niya sa steady na tono. Hindi ako magugulat kung alam nila ang tungkol sa kung anuman na godlike entity na posibleng sumire sa past civilization. Bahagya siyang huminto habang tumatama ang liwanag ng chandelier sa loob ng maringal na silid. Sumandal siya sa kanyang trono at nagbigay ng mas seryosong babala. Ang problema lang, mas malalaki ang mga bansa nila kumpara sa amin at mas malalakas din ang kanilang mga militar. At hindi sila madaling kausap, hindi mo sila basta mapapapayag na makipag-usap ng palihim tulad ko. Tahimik na nakinig ang hooded man habang unti-unting lumalalim ang kanyang tingin. Tama siya, tahimik nitong naisip. Kung gusto ko pa ng mas maraming impormasyon, sa Dragonauts at Demon King ako dapat lumapit pero hindi ko sila kayang lapitan tulad ng mga tao o dwarves. Madilim at nakakatakot na mga imahe ang sumagi sa isip ng hooded man, matatayog na wasak na tore na binalot ng mga tinik, mga dragon na nagliliparan sa ibabaw ng isang usok na kaharian, at ang mabigat na tunog ng digmaan na paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Ang kapangyarihan ng Dragonauts at Demon King ang pinakamapanganib at pinaka-problematic, tahimik niyang naisip. Pero kung gusto pa natin ng mas maraming impormasyon, kailangan nating sakupin ang mga bansa nila tulad ng ginawa natin sa Elven Queendom at Dark Elf Islands. Biglang naputol ang kanyang malalim na pag-iisip. Sumandal si King Dogan sa kanyang upuan, bumalik ang mas relaxed na ekspresyon na para bang walang mabigat na usapan kanina. Pero alam mo, bigla nitong sabi, parang naalala lang sa gitna ng usapan, may isa pang paraan para malaman kung bakit bumagsak ang past civilization. Naputol ang lahat ng dark thoughts ng hooded man. Bulalas nito, halatang nagulat sa biglaang pagbabago ng direksyon ng usapan. Natuon ang buong atensyon sa mukha ni Dogan habang bahagyang ngumisi ang hari, tila may alam na hindi pa niya sinasabi. Ang totoo kasi, pagpapatuloy nito. To excavate their ruins. Isang malinaw na imahe ng bomb-alot sa pagitan nila, isang desolated na lupain na puno ng matatayog at jagged na monoliths ng bato at metal, nakatusok sa isang madilim na kalangitan, habang ang mga guho ng isang nakalimutang panahon ay unti-unting nagguguho. Sa loob ng engranding silid, sumandal si King Dogan sa kanyang mesa at biglang ibinaba ang boses na parang may sikreto. Just between us, bulong niya, kami ng mga dwarves, matagal na naming palihim na pinagtatrabahuan na makuha ang isang malaking ruin mula sa past civilization. Napatingin ang hooded man sa kanya, nanlaki ang mga mata habang bahagyang nakabuka ang bibig. Lalong tumalim ang tingin ni Dogan, puno ng kumpiyansa. Malakas ang kutob ko na doon natin malalaman ang totoong dahilan kung bakit bumagsak ang past civilization kapag na-explore natin yun. Unti-unting nawala ang gulat sa mukha ng hooded man at napalitan ng flat, deadpan na ekspresyon habang nakatingin sa kanya. Hindi ba trabaho yan ng archaeologist, dry niyang sabi. Sumandal si King Dogan pasulong, ang kanyang tingin ay naging mas matalim at kalkulado. Iba ang hinahanap natin, seryoso niyang sabi. Ikaw, katotohanan. Ako, technology ng past civilization. Nanatili lamang na nakatitig ang hooded man habang nakikinig, tahimik at maingat na binabasa ang bawat salita ng hari. Pero hindi ba't pwede tayong magkapareho ng gold, dagdag ni Dogan habang unti-unting lumilitaw ang kumpiyansa sa kanyang ekspresyon. Bahagyang yumuko ang hooded man, sandaling katahimikan ng bomb-alot sa silid habang sinusuri ang bigat ng alok. I see, mahinang sagot nito. At ano naman ang gusto mo? Lumapad ang ngiti ni King Dogan, matalim, puno ng determinasyon at ambisyon. Gusto kong mag-team up tayo, diretsahan niyang sabi. At sabay nating pasukin ang ruins. Ikinros ni King Dogan ang kanyang malalaking braso sa dibdib habang unti-unting nagiging mabigat at seryoso ang kanyang ekspresyon. Matagal na naming itinatago ang malaking ruin na iyon, pag-amin niya habang mariing nakapikit ang mga mata.
Ilang teams na ang ipinadala namin para mag-explore pero wala ni isa ang nakabalik. Para ipakita ang bigat ng kanilang pagkawala, bahagyang itinaas ng hari ang kanyang kamay na parang kinakatawan ng sunod-sunod na mga nawalang grupo, mga adventurer na armado ng relics, enchanted gear, at high-grade dwarven weapons. Kahit binigyan na namin sila ng top-tier weapons, armor, at magic items, pagpapatuloy niya sa mas praktikal ngunit mabigat na tono. Wala pa rin kaming ideya kung anong recommended level para makapasok doon. Muli siyang dumilat at diretsyong tumingin sa hooded man, matalim at sumusukat ang tingin. Unti-unting lumitaw ang isang kalkuladong ngiti sa kanyang labi habang itinuro ang daliri nito sa kabilang panig ng mesa. Pero kung may kasama kang kayang makapasok sa kwarto ko nang hindi ko namamalayan, puna niya habang sinusuri ang hooded man at ang misteryosong kasama nito. Malamang may iba ka pang mga kasamahan na kasing kakayanan niya, tama? Biglang ibinagsak ni King Dogan ang kanyang mga kamay sa mesa at muling umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa loob ng marangyang silid. Gusto kong kayo ang sumabak sa malaking ruin na matagal naming itinatago ng mga dwarves, mariing pahayag niya, puno ng sigasig at matinding determinasyon. Tahimik na nakatingin ang hooded man habang unti-unting bumabalik sa mas kalkulado at analytical ang kanyang ekspresyon. Maingat niyang sinukat ang alok bago sumagot. Interesting ang proposition mo, mahinahon niyang sabi habang nakatitig sa hari. Pero wala namang kasiguraduhan na makukuha namin ang hinahanap namin doon, di ba? Wala talaga, agad na sagot ni Dogan, ngunit lumapad ang ngiti niya. Pero may chance. Tumayo siya mula sa likod ng kanyang grand desk at malawak na nag-gesture sa paligid ng silid. Isang tingin pa lang sa ruin na yon, makikita mo agad, may ancient tech doon na hindi pa natin kailanman nakita. Sumandal si King Dogan pasulong sa mesa, may kumpiyansang kislap sa kanyang matatalim na mata habang tinitingnan ng tahimik na hooded man. I'm sure mararamdaman mo rin iyon kapag nakita mo, sabi niya, sabay taas ng kamao na parang pinapatibay ang sarili niyang instinct. Yung pakiramdam na mayroon dito, sigurado. Biglang nag-iba ang eksena sa labas ng palasyo, isang malawak at hindi pa nagagalaw na kagubatan na umaabot hanggang sa paanan ng isang matayog at nababalutan ng yelong bundok, tahimik at mahiwaga sa ilalim ng malinaw na kalangitan. Dahil dyan kaya namin itinago ang lugar na iyon sa loob ng maraming taon, patuloy ng hari, mahinahon ngunit may bigat. Para hindi ito masabotage o maaga ng ibang tribo. Bumalik ang focus sa loob ng marangyang silid habang bahagyang kumalma si Dogan sa kanyang pagkakaupo, pero nananatiling matalas ang kanyang isip bilang isang hari. Siyempre, gusto namin kami ang mauna sa tech, research, at cultural heritage, diretsahan niyang sabi, malinaw ang hangarin ng mga dwarves. Pagkatapos ay nagbigay siya ng mas bukas na alok habang iniangat ang kamay. Pero kung may gusto ka pang iba, ibibigay namin sa inyo ang first dibs doon. Basta pag-usapan lang natin ng maayos. Bahagya siyang yumuko pasulong, may kumpiyansang ngiti sa labi. Lahat ng ginto at treasure, sa inyo rin. Mariing sumandal si King Dogan pasulong at ang kanyang boses ay nagkaroon ng mabigat at tiyak na bigat. Paghandaan namin lahat ng kailangan, diretsahan niyang sabi habang matalim ang titig sa hooded man. So, paano? Sasama ka ba sa amin? Bumigat ang katahimikan sa marangyang reception chamber habang umalingaw-ngaw ang tanong sa pagitan nila. Nanatiling hindi gumagalaw ang hooded man. Bahagya itong naningkit habang maingat na sinusuri ang bawat posibilidad. Ilang sandali ang lumipas na tanging katahimikan lang ang namayani. Dahan-dahang inangat ng hooded man ang kamay na nakapako sa baba nito, tila lubog sa malalim na pag-iisip sa ilalim ng anino ng hood. Pagkatapos ay ibinaba nito ang kamay. Unti-unting lumitaw ang isang mabagal ngunit tiyak na ngiti sa labi ng hooded man at kumislap ang kanyang mga mata ng malamig na kumpiyansa. Very well, mahinahon itong sagot, kontrolado at malamig ang tono. I'll go along with your proposal. Sa sandaling pumayag ang hooded man, biglang sumabog sa tuwa si King Dogan. Salamat, Mr. No Name, malakas niyang sigaw habang itinatapon ng mga kamao pataas, halos nayayanig ang stone wall sa lakas ng kanyang excitement. Nakapikit ang kanyang mga mata habang tumatawa ng buong sigla, umaalingaw-ngaw sa buong reception room. Nanatiling nakatingin lamang ang hooded man sa kanya, bahagyang nakataas ang daliri sa baba habang may isang patak ng pawis na dahan-daang bumababa sa kanyang pisngi. Hindi ko inaasahan na ganito mauuwi ang pag-uusap na ito, tahimik niyang naisip, halatang nabigla sa biglang pagbabago ng hari. Pag-usapan na natin ang details ngayon, muli na namang sigaw ni Dogan habang naglalakad-lakad ng masigla sa silid, kumakampay ang kanyang cape sa bawat galaw. Kung may gusto pa kayo sa excavation, huwag kayong maiyang magsabi. Habang patuloy ang malakas na boses ng hari sa loob ng marangyang silid, unti-unting lumipat ang isip ng hooded man sa mas malaking larawan ng kanilang misyon.
Ang isang napakalaki at hindi pa nagagalaw na ruin ng past civilization, maaaring dito nakatago ang mga sagot kung bakit bumagsak ang advanced na mundong iyon. Tumatalon-talon pa si King Dogan sa sobrang excitement, ang kanyang malalaking katawan ay tila hindi bagay sa kanyang pagiging hari. Gagamitin ko ang authority ko bilang hari para maihanda lahat ng kailangan natin, masigla niyang sigaw habang paulit-ulit na itinataas ang kamao na parang batang sabik sa adventure. Sobrang excited ako. Hindi na ako makapaghintay. Tahimik lamang na nakaupo ang hooded man sa kabilang panig ng mesa, pinagmamasdan ng eksena na may halong disbelief at maingat na pag-aanalisa. Habang umaalingaw sa loob ng reception hall ang boses ng hari, unti-unting lumalim ang pag-iisip ng hooded man sa bigat ng kanilang kasunduan. Ang Dragonauts at Demon King ay maaaring may tinatago na impormasyon tungkol sa dahilan kung bakit bumabagsak ang isang lipunan kapag masyadong mabilis ang technological progress at tungkol sa mga non-master, dangerous entities na posibleng umiiral. Sa pagtanggap ng alyansang ito, tuluyang nagbago ang direksyon ng kanilang misyon. Maaaring hindi na nila kailangang direktang lusubin ang dalawang bansa kung matutuklasan nila ang lahat sa ruin na ito. Mabigat ang mga pwedeng mangyari, ngunit mas malaki rin ang maaaring makuha nilang sagot. Tahimik na nakatitig ang hooded man sa harapan, seryoso ang mukha habang malinaw niyang naiintindihan na ang isang desisyong ito ay magbabago ng lahat. Sa gitna ng grupo, si Nazuna, isang petit na mandirigma ang hindi na napigilan ng kanyang excitement. Itinaas niya ang kanyang nakapulupot na kamao habang nakakunot ang mukha sa sobrang tuwa. Finally makakasama na ako sa adventure ni Milord, sigaw niya, punong-puno ng energy at halos umalingaw-ngaw sa tahimik na gubat ang kanyang boses. Sa kanyang paligid, ang natitirang miyembro ng party ay nakahanda na, mga knight na naka-full armor, eleganteng attendants, at iba pang bihasang mandirigma, lahat ay may dalang armas at seryosong ekspresyon, handa sa isang hindi tiyak na misyon. Bumigat ang atmosfera habang nakaharap sila sa paparating na paglalakbay. Ang isang ruin mula sa misteryosong past civilization ay naghihintay sa kanila, isang lugar na matagal nang itinago ng Dwarven Kingdom at binantayan ng mahigpit sa loob ng maraming taon. Ngayon, habang nakatayo sila sa harap ng bunganga ng kanilang paglalakbay, isang tanong ang bumabalot sa lahat. Gaano nga ba ito kalaki?